naalala ko, nung bata pa ako, may isang jeep. Sumakay yung dalawang babae. Then pagsakay ng dalawang babae, merong sticker na sa harapan ng jeep nakalagay, guys, have you been born again? Ikaw ba'y pinanganak na muli? Tapos call. Pinanganak muli. Call this number. May number. Sabi ng isang babae dun sa kausap niyang babae, Mare, ano yung born again yun? Sabi naman nung kausap niyang babae, wag mong pansinin yan. Tungkol lang yan sa family planning. Malayo. Malayo. Kasi noon, hindi pa palasak yung word na born again. Hindi pa gano'ng laganap. Oo, yun. Hindi pa masyadong alam ng mga Pilipino yung word na born again. Kaya akala nila tungkol yun sa family planning. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, 2020 na, ang born again, halos lahat ng reliyon, nagre-claim born again daw sila. Lahat ng tumataas ang kamay, pumapalakpak, nagsasabing hallelujah. Born again power. Born again, ang nila. Ano nga ba yung born again? Ngayon yung ituturo natin ngayon. Ito yung matatagpuan sa Juan 3. Ganito yung pagkakakwento. Hindi ko nababasahin word by word. Ikikwento ko na lang sa inyo. Isang araw, isang gabi, may pumuntang pinuno ng isang reliyon kay Jesus ang pangalan, Nicodemus. Kung sa panahon natin ngayon, si Nicodemus parang, kung sa Katoliko, pari siya. Kung sa Iglesia ni Cristo, Isang ministro. mangangaral. Oo, di ba? Mangangaral. Kung sa Iglesia ni Cristo, siya isang ministro. Kung sa mga protestante, siguro pastor, di ba? At pinuno siya ng isang reliyon. Ang samahan ng mga Oo. Kaya pumunta siya kay Jesus isang gabi. Reason kung bakit siya pumunta ng gabi dahil ayaw niya may makakita sa kanya na followers niya. Di ba? Kaya pumunta siya, palihim na pumunta siya kay Jesus sa gabi. Kaya nung nakita niya si Jesus, tinawag niya ang Panginoong Jesus na Rabbi, Guro. Sabi niya, Rabbi, naniniwala po ako na kayo'y mula sa Diyos sapagkat nakakagawa kayo ng mga himala. Nagawa lamang ng himala ay kung siya, ang Diyos ay sumasa kanya. Di ba? Kaya naniniwala si Nicodemus na si Jesus baka galing sa Diyos. Pero sumagot si Jesus. At ang layo ng isip mo nga, medyo malayo yung sagot ni Jesus eh. At sabi ni Jesus ganito eh. Maliban na ang tao, ganito ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ito, maliban na ang isang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ngayon si Nicodemus nagtaka, paano ako ipapanganak na muli? Tanda-tanda ko na. Sabi na natin, 40 anyos na ako, 30 anyos. Papasok pa ba ako sa tiyan ng aking ina? Laki kong to, hindi na ako kakasya. Actually, yun din ang tanong ni Nicodemus sa verse 5. Sabi niya, Rabbi, paano po ako papanganak na muli kung ako'y matanda na? Papasok pa ba ako sa tiyan ng aking ina upang maipanganak na muli? Sumagot si Jesus, verse 5. Tandaan mo ang sinabi kong ito, maliban na ang tao ay ipinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Banggit ng Panginoon doon, maliban ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ano yung tubig at ano yung espiritu? Ang ibang reliyon magtuturo, bautismo yun. Sabi na. At yung espiritu, yung Espiritu Santo pumasok sa iyo. Di ba? Yun ang kadalasang explanation ng iba. Pero actually, walang kinalaman yun sa bautismo. Ang kapanganakan ng muli, para maintindihan natin ito mabuti, ganito. Si Adan tsaka si Eva, nung ginawa ng Diyos, sinabi sa kanila ng Diyos na huwag niyong kakainin yung bunga. Diba? Sa Eden, pag kinain niyo yung bunga, Kakasala. Kayo'y mamamatay. Magkakasala kayo at kayo'y mamamatay. Diba?
Kaya, nung kinain nila yun, Pinalaya sila doon. Mura mismo. oo. At hindi lang yun. Namatay ba sila? Maring namatay sila, nagkasala pa. Namatay ba sila? Pinalaya sila siguro doon, pinalaya. Hindi. Actually, namatay sila. Namatay. Matanda. Pagtanda nila, di ba? Namatay naman sila. Yung physical nila. Pero hindi lang yun ang namatay sa kanila. Kundi yung espiritu nila Namatay. namatay. Ibig sabihin, ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa, at laman. Nung kinain nila yung bunga ng karunungan ng mabuti at masama, namatay. Kasi pagsuway sa Diyos yun, di ba? Kinain nila. Sa Sabi makasalanan na pagsuway Oo. yun. Kaya anong nangyari sa kanila? Namatay agad yung sila. espiritu nila. Ngayon, nung namatay yung espiritu nila, yung ugnayan nila sa Diyos ng Wala na. tao Wala na yun. at ng Diyos nawala na. Wala na yun. Di ba? Naputol. Naputol Yun, alam pala ni Kuya. Yun, nawala na. Di ba? Yun yung ibig sabihin na maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu. Dahil ang tubig, nagsisenyalis, nung ipinanganak ang tao, anong kasabay ng taong lumalabas pag pinanganak siya, Kuya? Tubig. Tubig, di ba? May Tubig. di ba? Yun yung kapanganakang physical. At yung espiritu, yun yung hininga ng Diyos na ibinigay sa atin. Di ba? Nung nagkasala si Adan at si Eva, yung espiritu ng tao nahiwalay sa Diyos. Namatay ang kanilang espiritu. Di ba? Kaya, maliban ang tao ay panganak, unang kapanganakan na sa physical, tubig, at espiritu. Actually, yun din yung binanggit ng Panginoon. Sabi niya rito, ang tao ay ipinanganak sa laman. Sa verse 6, ganito. Ang tao ay ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya huwag kayong magtaka sa sinasabi ko ito sa inyong lahat. Kailangan ipinanganak na muli ang isang tao. Di ba? Malinaw yung sinasabi ng Panginoon dito. Ang ipinanganak daw sa Sa laman ay laman. Yun yung sa tubig, kapanganakan sa tubig. At ang ipinanganak sa espiritu, yung ating espiritu ay espiritu. Di ba? Yung sa galing sa Diyos. Ay pinanganak ulit tayo at pinanganak tayo sa laman. Di mayroon tayong physical. Pero yung ating espiritu, di ba? Yung ating espiritu kailangan ipanganak na. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan lahat ng tao ay kailangan ipanganak na muli. Ibig sabihin, mabuhay uli ang ugnayan natin sa Diyos. Diba? Paano na ngayon mangyayari yun? Sabi yun din yung tanong ni Nicodemus sa verse 9. Paano mangyayari yun? Tanong ni Nicodemus. Sumagot si Jesus sa verse 10. Guro pa naman kayo ng Israel. Hindi nyo naunawaan ang mga bagay na ito. Pakakatandaan mo, ang sinabi namin ay aming nalalaman. At ito'y pinatutuhanan namin at nasasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinanggap ang aming patutuo. Si Jesus ang nagsasalita. Kung hindi ninyo pinaniniwala ang mga sinasabi ko sa inyo tungkol sa mga bagay na mundo, paano nyo papaniwalaan ang mga bagay ayon sa Diyos? Diba? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kung paano, sabi rito? Kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganon din ang tao. Anak ng tao, itataas upang ang tao ay panganak na muli. Yun yung propesya ni Jesus na kamatayan sa krus. Diba? Kung natatandaan yung kwento kay Moises, diba? Nung kinagat sila ng mga ahas sa wilderness, ang ginawa ni Moises, sabi sa kanya ng Panginoon, gumawa ka ng krus na may ahas. Na ang sino mang tumingin doon sa ahas ay mabubuhay. Yun yung foreshadow ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya kung paano itinaas ang ahas sa ilang, sabi ng Panginoong Jesus, ganun din itataas ang anak ng tao saan?
sa Kalbaryo, sa Calvary, di ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon na paano pangapanganak na muli ang isang tao kung ang tao ay titingin sa ahas, sa Panginoong Jesus. O, di ba? Kaya nga, ang verse nun, ang karugtong nun, yung paborito ng lahat ay John 3:16, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ang sino mang taya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Malinaw na ang kapanganakan na muli ay yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na, Lord, nakagat kami ng ahas, nagkasala kami. Tumingin kami sa iyo, manampalataya kami sa iyo, kami ay maliligtas. Doon, ipinapanganak na muli ang tao. Hindi siya impormasyon. Diba? Maraming tao, alam yung impormasyon na to eh. Diba? Alam na, paano ka maliligtas? Manampalataya kay Jesus. Nakasulat yan. Ilang pastor na nagturo niyan. Ilang manggagawa na nagturo niyan. Kundi, yung tunay sa puso mo na, nananampalataya ka sa Panginoong Jesus. Bakit? Maraming tao dito lang eh. Impormasyon lang alam eh. Diba? Wala sa puso. Diba? Kaya ang kasunod nun, ang sabi ni Jesus, umiihip ang hangin kung saan niya ibig. Ngunit, alam mo kung saan ito patungo. Ganon din ang bawat tao ipinanganak na muli. Alam mo agad kung ikaw pinanganak ka muli. Bakit? Sa loob mo. Diba? Ang Santong Espiritu nangungusap sa'yo. Nabubuhay muli ang iyong espiritu sa loob. Ang tawag na iba dyan, awakening eh. Di ba? Pagkabuhay muli. Di ba? Kasi, dati, hindi ka aware. Ngayon, dahil narinig mo yung salita ng Diyos na manampalataya, di ba? Aware ka na Lord, kailangan kita sa buhay ko. Buhayin mo muli ang aking espiritu. Di ba? Kaya nga, lagi, hindi informasyon, hindi knowledge lang, kundi kailangan manampalataya ka talaga. Kasi alam mo parang ganito yan Sa bulag, mahirap mong sabihin kung anong kulay ng mansanas. Alam mo, paano mo explain ang mansanas sa bulag? Kulay yan ng apple. Hindi pa siya nakakita ng apple sa buong buhay niya. Anong kulay ng apple? Hindi. Kulay yan ng helmet ni kuya. Ito, ay bulag siya. Hindi niya. Pero sa taong dilat ang mata, alam mo, ano ang pula? Same din sa bawat pinanganak na muli. Alam mo, kung ikaw ay pinanganak na muli, o nabuhay na muli ang iyong spirito, dahil ramdam mo yan Sa loob mo, hindi ramdam ng emosyon mo. Ramdam ng espiritu mo. Na, buhay ang Diyos. Nananampalataya ako sa Diyos. Diba? Yun yung pinagkaiba nun. Hindi lang sa salita, kundi yung salita ng Diyos nagiging buhay. Diba? Yun yung pinagkaiba nun. Kaya ang kapanganakan ng muli nasa puso, nasa espiritu, hindi sa impormasyon. Kaya yung sinabi ko sa inyo, pinangaral ko ngayon, lahat ng tao alam na yan Ilang pastor na nangaral yan di ba? Kuya marami na, di ba? Pero kukunti lang at tumatanggap sa Panginoon. Bakit? Hanggang utak lang yung iba O ayo ba? Hanggang emosyon lang Pero balik ka sa dating ugali Di ba? Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa buhay ko nga'y naganap ang isang himala.